Okay. So kung i-reinvent mo yung sarili mo ngayon as Katrina Velarde, social media version, kung dati ko si Suklay Diva, sino ka siguro ngayon? Ano ba ako ngayon? Buhok diba? Di ba? Diva lang. Oh, the hair is fairing. I love it. Oo. Thank you, Jury. Ano ba? Ano ba magandang title? Diva pa rin. Diva Oo. pa rin. Ikaw bahala. Wala akong maisip. Mahilig ako. Ang dami kasing nauuso ngayon, sorry kahit Oo. yung mga nasa libing kumakanta, nagiging libing diva, may nagiging... Grabe. Totoo, kilala ko pa nga yung batang yun kasi Katrinatics yun. Tapos meron pa nagiging, makeup diva. Pero alam mo, ang ganda naman share mo tungkol dun sa pag-viral noon at ngayon. Natamasa mo yung pag-viral noon nung wala pang short form, di ba? Iba yung suklay. Tsaka very most natural way ng pag-viral. Kasi walang effort ba? Hindi to be honest, hindi talaga, wala talaga akong effort nung time na yun. Kasi Kumanta ka lang. Kumanta lang naman talaga ako and I just uploaded it. Tapos, yan na siya. And ngayon kasi parang premeditated, yun ba yung tingin mo? Or Ngayon kasi medyo, na siya parang confusing na kung ano yung gustong mag-viral. Minsan nagva-viral kahit nasa video ka lang. Minsan naman sobrang nagva-viral ang mga produced na na contents or covers. So ngayon parang medyo hindi mo na alam paano mahuli yung kiliti ng mga tao. Nag-iba na rin yung landscape. Pero at least nakuha mo yung time na nagsisimula pa lang. Yes, tsaka na-experience ko yung recognition. Iba kasi yung recognition talaga noon. Iba. Tapos, naalala ko talagang nagre-reach out talaga sila. Nagre-reach out talaga sila sa akin. Yung bass guitarist ni Beyonce, naka-message ko pa eh. Wow. Tapos Beyonce din yung kinakanta ko noon. Ay, wow. Hindi, actually yun nga, no? Parang dati, siya, ngayon parang mas micro na kasi. At least, masasabi natin, isa ka sa mga unang talaga naging viral content creator. Yes! Oo, di ba? The OG. Kaya ikaw na si Katrina Velarde ngayon. Pero parang looking back into it, no? Parang hindi mo na rin siya dinala ngayon sa concert mo. Kasi sabi mo yung concert mo magiging, kumbaga nakafocus sa mga male songs, etc. So, hindi mo naman kinalimutan mo na ba yung pagiging mo? Actually, hindi naman po as what I've said po a while ago na I will still sing. Kakanta pa rin po ako ng mga ng originals ko. Hindi naman po mawawala yun. Pero yung most idea lang talaga ng concert is I'm singing men songs. Which excites me a lot kasi nga kasi nung ginagawa namin yung idea na-excite na ako. Na-excite na talaga kami. So, ngayon na nabuo namin siya, what more na kapag nandun na, lalo na pag nag-start na kami mag-band rehearsals, yun talaga yung parang nilulook forward ko na talaga ngayon. Grabe. And yung acting, babalikan mo pa ba? Baka hindi na. Oo. Hindi talaga for me. Though gusto dati ni Boss Vic, sabi niya sa akin, ano gusto mo umarte? Sabi ko, okay lang boss, Viva Max ba yan? Parang papayag sila. Boss, pero sabi niya, gusto mo ipasok kita ng movie, kaibigan ka ng parang supporting, gano'n. Sabi ko, okay lang naman siguro. Sabi niya, kaibigan ka ni Kim Molina, kaibigan ka ni Sarah Geronimo. Sabi ko, ay, boss, wait lang naman. So, siguro kung Kung gano'n. Kasi, ewan, hindi ko alam kung for me ang pag-arte talaga eh. Pero at least, sobrang full support si Boss Vic sa vision mo as an artist. Sobra, hindi niya ako masyadong pinipilit sa kasi may ibang management na talaga, kailangan mo gawin to, gawin mo to. Siguro kung mayroon lang siyang pinili sa akin, gawin ko tong concert na to. Kasi sabi ko, boss, pwede bang next year na lang? Dapat daw niya pinilit. Sabi niya, kailangan mo mag-concert. Hindi, kailangan mo na to. Dahil, for visibility, ganyan. Gusto niya, alam mo si Boss Vic very spontaneous kasi nung naalala ko, nung minute niya lang ako, pinapatawag ka ni Boss Vic. Ay. Akala ko papapiliin lang ako ng songs. Usually kasi gano'n na parang, mag-record ka na ulit. Okay, pili ng kanta. Ngayon, pag-upo ko, mag-concert na tayo, may date na kami. Na-block na. Wow, grabe. Pinili na grabe pala yung date for you. Oo, sabi niya, may date na kami. Actually, parang unang date iba pa, tapos na-move lang kasi parang nagka-conflict lang sa venue. So, nung sinabi na October 11, ayun na, sabi ko, ay, grabe talaga si Boss Vic. Ganon din yung ginawa niya sa akin nung, ganon din yung ginawa niya nung second. Kasi magkasunod na taon, same year. Grabe. Yung una eh. Wait, so dito, sino yung magiging guest mo ulit?
Hindi mo ba Hindi ko sinabi? sinabi. Ay, di mo ba sinabi? Akala ko sinabi mo eh. Hindi ko Secret. sinabi. Pero, puro lalaki. Ayan. Anong edge ang nakikita mo no sa pag-execute ng ganitong klaseng production na puro lalaki? Is it because it's a challenge sa boses mo? Opo, and ano din siya, parang ma-look forward din ng mga tao yung parang areglo ng kanta kasi kunyari panlalaking kanta, paano ma-execute na biglang may babae sa kanta? Strong female. Di ba? I love it. Oo. Pero Karina, paano pala yung anak mo? Kamusta siya? 8 years old na siya. No way! No way. Alam mo, feeling ko, toddler. Kasi di ba no lockdown? My gosh, totoo ba 8 na? Ano to? Naiiwanan na. Nag-school na siya eh. No na siya, way. Grade 3, grade 3. Oh my gosh. Kayo siya naiiwan pagka nag-ano ka? Trabaho? Sa mama ko. Thank God, may Lord. Di ba? Oo. Pag wala. Oo, my gosh. Kasama. Ang Oo. hirap magsama ng bata ngayon. Pero at least ngayon parang sinwerte ka sa love life. Ay, Yeah. Paano mo siya pinapakilala sa anak mo? Ano pa lang, minsan kasi yung anak ko chismoso, nang titingin ng text. Ay, grabe! Pag ganun, who's that? Protective ba siya? Pero inuunti-unti ko lang kasi Oo. ayoko naman syempre, kasi okay din naman siya sa father niya. Okay naman kami ng father niya. And then, dati yung kay Mike din, kumbaga, kilala niya pa rin. Kahit nung lockdown, kahit 2 years old pa rin, 3 years old, tanda niya pa din. Uy, pero thank you for opening up kanina about. Oo. Little by little. Okay, how are you about it? You're good na. Opa, yeah. How did you overcome it, like personally, yung mga ganong klase? And I'm sure ang dami kasi rin nakaka-relate sa pinagdaanan mo. Actually, mas nakatulong yung mag-isa lang din talaga ako that time. Dahil, di ba usually maghahanap ka ng kaakibat, idadump mo yung trauma mo, etc. Pero bakit alone? Kasi nung time po na yon, ano bang ginawa ko noon? Wala, nagliwaliw ako, nag-beach ako, nagganyan ako as a beach person. Kasi parang, actually, after that din, nagtrabaho din ako agad. Kumbaga, finace ko din yung, hindi face your fear, finace ko yung pain. So, yun ang best, face the pain. Oo, music, ganyan. Tapos okay lang, medyo nakakaiyak minsan. Dati nung tinry ko na nga kumanta, yun nga yung sabi ko kanina nung nag-guest ako sa concert ni Troy. Pagkapasok ko pa lang ng venue, umiiyak ka na. tas nandun pa si Yumi, Tyra and Oh my Yumi. gosh! Si Yumi nun Tyra and Yumi. Nandun pa silang dalawa. Tapos syempre alam nila yung nangyari. Parang niyakapagad nila ako. Oh my So God! syempre si Bading. Nakakanta ka naman! Nakakanta naman ako unang kanta. Pero syempre parang nung una, mabigat. Hanggang gumaang na lang din siya gumaang. Kasi even kunyari, even Shopee din siguro, hindi niya, even Mike, siguro hindi niya din naman gusto na, kasi gusto niya yung, yung way of singing ko, gusto niya pag kumakanta ako, gusto niya yung napapanood ako, gusto niya yung ugali ko or yung etiquette ko sa Stage. trabaho. Oo. So, ayokong parang, yun na lang yung bibigay ko na ayokong maano yun. In loving memory. Oh, pero grabe, no? Pero ngayon parang pinapalad ka naman, ano, talagang sa lahat. Ano yung parang outlook mo ngayon in life when it comes to loving, creating relationships, and your work? So far naman, kunyari, sa status ng relationship ko ngayon, parang okay na din na hindi kami magkaparehas ng work. Kasi Ano work niya? may space. Siya, basta sa offshore kasi siya nag-work. So, nasa dagat siya usually. But, parang okay na din na may space and it gives me more time. It gives me time na, kunyari, when I need to do this work, music lang, ganon. And iba naman din kasi ang mentality nila when it comes to relationship. Anong lahi niya? Sorry. British. Oo. Tara. Asan ano ka? I love it. Can't. Oo. May accent ka na ba? Wala. Filipino accent pa rin tayo. Laban Philippines. I love the fam getter. I love it. Pero, ayun, parang, iba din kasi yung mentality nila sa relationship, ang mga foreign naman. You work Parang better ano with naman, that.
parang nag-work naman din, nag-work naman that way. Mm-mm. Ano naman kasi sila yun na parang, okay, work ka muna, work ako, tapos, Kita lang tayo. Oo, nakikita-kits ba, gano'n. Oo. Okay naman, masaya naman. That's nice. Pero ano po, parang ako, for me lang, I'm not, kasi hindi ko naman close yung door ko din po, kasi hindi ko din naman alam. So, ngayon, parang getting better naman po. That's nice. That's nice. Pero you don't see yourself, paano kung kunwari mag-propose sa'yo na lumipat ka sa UK? Hindi ako lilipat. Oo. Siya ang lumipat dito. Ay, ataray. Haba na hair. Nandito ang trabaho natin. Siyempre, ayoko naman na hindi ko naman din kayang talikuran yung singing. Sa age ko, Diyos ko, magta-30 pa lang. Magta-30 pa lang. Diyos ko, magta-30 na ako this year. Parang, I don't see myself doing anything else. Katulad, I don't see But myself sing. working, alam mo yun, singing lang talaga. Parang sabi ko, I will sing until I die, no? So, That's nice. Tsaka nakakatuwa as an independent woman ka talaga, pati sa career. gusto nila yun, oo. Oo. Pero ako, yun ang gusto ko talaga. With or without. Strong-willed. Oh, I love yes. it. Oh, but thank you